Ang title po ay Pwera sa Isa. Pwera sa Isa, Pwera sa Isa. Ano po yung pera sa isa? Ibig sabihin lahat pera dito sa isa. Okay? So lahat pera dito sa isa. As Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. She had a sister called Mary who sat at the Lord's feet listening to what he said. Okay? So sobrang enthusiastic nitong babaeng to, si Mary, na sa culture nila, hindi yan welcome sight na nakaupo siya doon kasama ng mga lalaki. Okay, pero siya ginagawa niya yon kasi gusto niya, she wanted to obviously bask in what Jesus was teaching. Okay, so next. But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. Ito na ano ako dito, medyo this is mind-boggling to me. Bakit ang tawag dun sa preparations that needed to be made for the Lord Jesus, bakit ang tawag ay distractions? She was distracted. Hindi naman masamang bagay ito. Ulitin ko po, hindi ito masamang bagay. Ministry ito eh. Ayan no? Kasi ministry is work for the Lord. That's ministry. Okay, so but Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked. Okay. Yan. So si Lord ang kausap niya dito. Considering the Lord Jesus' deity, ibig sabihin, no? So kung kausap mo si Jesus at si Jesus ay Diyos, nagdadasal siya nito. Okay, this is a prayer. Okay, without her even knowing, this is a prayer. At ito ang sabi niya kay Lord. Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. Tell her to help me. Isipin mo to Isipin mo to. Okay? So, dito muna tayo kay Martha. Okay? Punta muna tayo kay Martha. Napakasipag ni Martha. Ang daming ganyan, no? Napakasipag. Totoo, talaga yan. Kailangan yan, no? Kailangan yan sa, sabi nga ni Pablo, wag pakainin ang tamad. Pero kung totoong ako po naniniwala, walang taong tamad. Kasi kung talagang tamad yun, kahit kapag kain, kakatamaran nun eh. So, kaya kahit na wag mo siyang pakainin, no, hindi rin niya gustong kumain kasi nakakatamad. So, lang taong tamad. Lahat ng tao masipag, meron lang kanya-kanya lang gamit ng sipag. May masipag magluto, may masipag kumain. May masipag magtrabaho, may masipag matulog. So kanya-kanya sipag lang yan. Yung iba masipag tumambay. Ang hirap kaya tumambay kung sasadyain mong tumambay. Di ba? Kung uutusan ko lang tumambay. Tatambay ka lang, wala kang gagawin. Nasa sahod ka. Ang hirap nun, no? Lalo kung mahilig ka magtrabaho. Okay, so, ayun. So, tinan nyo itong attitude ni Martha. Okay, so ang sipag-sipag niya, ang problema ito. Okay? Kailangan niya ng tulong. Obviously, kailangan niya ng tulong. Dahil kung madali lang yung ginagawa niya, hindi niya na mapapansin na bakit wala si Mary dito at hindi ako tinutulungan. Okay? So, ang ginawa niya, pumunta siya doon kay Lord, hindi kay Mary. Ang kailangan niyang makuha yung attention si Mary. Napansin nyo? Si Mary. Ang sasabihin lang niya kay Mary sana, Mary, excuse me po Lord, Mary, tulungan mo ko dito. Diba? Kasi obviously, siya yung mas matanda dun sa dalawa. Sabi niya, Mary, tulungan mo ko dito. Kasi gusto nga niya utusan eh. So, Mary, tulungan mo ko dito. Bira ka naman, no? Ang daming ginagawa eh. No? Excuse po, Lord. Pero hindi ito. Ito siya. Si Lord ang sinabihan niya. Nasabihin kay Mary na tulungan siya. Don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. Sa Tagalog, pero masyadong busy si Martha sa paghahanda kaya lumapit siya at sinabihan si Jesus, Lord, wala po ba kayong pakialam na iniwan sa akin? Kasi do you not care? Tama yung translation, do you not care? Wala ka bang paki? Okay, so wala ka bang pakialam? Okay, so okay lang ba sa'yo? Mas mild yung kung okay lang ba sa'yo. Pero yung construction ng English sentence, do you not care? Mas applicable doon, wala ka bang pakialam? Okay, so wala po ba kayong pakialam na iniwan sa akin ng kapatid ko ang lahat ng trabaho? Pakasabihan po siya na tulungan ako. Ito ang tanong ko, no? Dito sa napansin ko kay Martha, no? Bakit hindi si Mary ang kailangan niyang kunin yung attention? Bakit si Lord ang inutusan niya? Inuutusan niya si Lord eh.
Lalo dito sa English, oh. Tell her to help me. Sa Tagalog, merong pang paki. Paki kasi yung paki sa atin merong merong yung pakiusap, please, may ganun. Ito hindi eh, tell her. Tell her to help me. Sa madaling salita, inutusan niya yung gusto niyang pagsilbihan. Isipin niya to. Yung gusto niyang pagsilbihan, sa inis niya na siya lang ang gumagawa, inutusan niya yung gusto niyang pagsilbihan. Medyo matandang dalaga ata to, hindi ko wala, sorry, baka may matandang dalaga dyan, sorry. Pero ang sungit niya. Si Jesus pa yung pinagdiskitahan niya, di ba? Isipin niyo kung ikaw si Jesus, nagtuturo ka eh. Nagtuturo ka, ininterrupt niya yung pagtuturo mo. Para utusan ka na kunin yung attention ng kapatid niya. Bakit hindi na lang siya nakisuyo sa iba, nabulungan yung kapatid niya, bakit siya nag-grandstanding doon? Okay, may tawag tayo dito. Ang tawag natin dito, Jollibee. Bida-bida. Nagbida-bida si Martha. Akala ng iba ano lang to, simpleng reklamo lang ng isang ating hindi natulungan. Hindi, bida-bida to. Tingnan nyo, may maganda yung ugali niya na tinanggap niya si Jesus, no? Pero siguro feeling na naramdaman niya na hindi siya hindi siya yung topic eh. Wala siya doon, wala siya sa circle. Maraming ganito eh, nag-donate. Hindi na ibanggit sa preaching. Ayan, nabubugnot. Di ba? Dahil nag-donate sa church ng malaki, hindi nabanggit sa preaching yung pangalan, nabugnot. Ayan, so ito nangyari diyan eh, nabugnot. Nabugnot si Martha eh. Nabugnot. Yung pastor ang inutusan, nag-attitude. Pambihira oh. Ako nag-donate ng sound system oh. Ako nag-donate ng drum set oh. Di man lang ako binati sa preaching oh. Ano? Pastor, i-DA kita. Pagsabihan mo yung worship leader mo, pastor ah. Hindi ako binati ah. Pagsabihan mo yung youth pastor mo, pastor, hindi ako binati ah. Yung ginawa ni Martha, isipin niya itong behavior ni Martha, di ba? Si Lord mismo inuutusan niya. Ang bait nga ni Lord kasi ko, si Lord, sandali, ba't mo ko inuutusan? Nagtuturo ako dito eh. Ba't hindi mo sa kanya sabihin direkta? Ito sobrang bait ni Lord. Tingnan yung reaction ni Lord. So ibig sabihin, kahit na pa may nagagawa ang maganda sa ministry, pag yung heart mo may sabit, ayan, yan na nangyayari. Okay? Yan. Maganda yung gusto niyang gawin. Kaya lang yung motive niya sa paggawa nun, may something. Okay? May something doon sa motive niya. So kaya nung hindi niya nakuha yung gusto niyang attention, ayan, nabugnot. Okay, so nag-attitude si ate. Nag-attitude. Okay, so tuloy natin. Okay, so but Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked, "Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me." Ito sagot ni Lord. Okay. Martha, Martha. Ang sarap ng ganun, no? Yung inuulit ni Lord yung pangalan mo. Martha, Martha, di ba? Ruther, di ba? Ang sarap ng feeling na gano'n, no? Inuulit-ulit ni Lord yung pangalan mo. Teryo, Bogs. Hindi ka naman nanalo sa raffle kahit anong gawin mo, Bogs. Martha. The Lord answered, "You are worried and upset about many things." She was not just concerned. You see, ni-reveal ni Lord yung heart niya. Martha was not just concerned with the preparation. She was worried and upset. She was worried and she was upset. Hindi na sininggle out ni Lord kung ano exactly about many things. While she was serving the Lord, she is in the ministry, she was worried and upset about many things. Very, very closely describing all of us when we do ministry. When we do ministry, almost always we are worried and we are upset about many things. Not just about many things, about many people.
No? We are worried and upset. Tapos sabi ni Lord, di ba? Di ba? Nakikipag-contest tayo palakihan ng church, mas marami na sila, may nagtayo ng church sa harap natin, nakakainis, ba't naman ganun, di ba? Tayo nag-disciple sa iba, tayo nag-evangelize sa iba, umattend, yung mga ganun. Tapos may katulad dito, yung iba dito nagagalit kaya sinasabi ko, pinapakiusap ko, huwag niyo naman na akong tawagin ng pastor kasi nahihiya ako sa mga pastor niyo kasi hindi niyo ako pastor. Okay, kasi lang ako dito kumbaga sa pagkain, food supplement lang ako, para lang ako Centrum complete from A to Z. Multivitamins lang ako. Although maganda yung Centrum, pero hindi ka naman pwede mabuhay na hindi ka kumakain ng umaga, tanghalian, hapunan. At Centrum lang nilalaklak mo. Hindi naman mabubuhay ng ganun. Okay? So, ibig sabihin, ganun. Kasi, hindi ako yung pastor nyo. Kaya okay na sa akin yung Kuya Ruther. May pastor kayo. Bakit? Kasi sa iba, pag sobrang pinaghirapan kang alagaan ng pastor, tapos mas nakikinig ka sa iba, medyo nakakatampo nga rin naman yun. Di ba? So, tapos ikaw nagtuturo sa iba, nag-tights. Di ba? Yung mga ganun. Di ba? So, ikaw nag-alaga, pag may problema, pag may na-demon possess, sa'yo magpapapray. Pero pag may handaan, iba ini-invite para mag-pray. Pero pag mga demonyo na, gusto ikaw. Pag mga mahihirap, gusto ikaw. Pag puro celebration, iba tatawagin. Yung mga sikat ang tatawagin para magpa-pray, para maganda i-post sa Instagram. 'Di ba? Tapos pag mga totoong trabaho, mahirap na trabaho, ikaw ang tatawagin. Mga may sakit, mga naghihingalo sa ICU, mga sinaniba ng demonyo, ikaw ang tatawagin. Pag house blessing, iba. Ano ba naman 'yan, 'di ba? Nakaka-upset nga naman, di ba? So, nasa ministry tayo, pero ang daming mga bagay na pwede tayo ma-upset. No? Hindi lang tayo concerned. Akala natin madalas concerned lang ako. Hindi ka lang concerned. Di ba? You are worried and you are upset. At may sinabi si Lord sa Matthew chapter 5 na do not worry. Do not worry. Sa John chapter 14 din, do not worry. Utos yun. At natuwa ako kasi narinig ko yan kay Pastor Peter Tanchi. Sinabi niya, utos yun. Sabi ko, di ba? Yung ni-reveal sa amin ni Lord, ganun din. Pareho rin siya ng take. Utos yun. Nakakatuwang makarinig na yung iniisip din ng tao na mas matalino sa'yo. Nakakatuwa di ba? Ibig sabihin talaga, binigay lang ni Lord talaga, no? Kasi wala sa capacity mo. So, na kay Lord. Utos yun, utos ni Lord, huwag ka mag-worry. So pag hindi mo sinunod yung utos, ano tawag doon? Pag di mo sinunod yung utos, ano tawag doon? Pagsuway. Ano yung pagsuway? Kasalanan po yun. Kasalanan. Pag nag-worry ka, kasalanan yun. Okay? A worried show, you are worried and upset about many things. You are worried and upset about many things. Pag lumilingin po ako dyan sa monitor po ako nakatingin yan. Kasi ang layo ng monitor ko dito. So, kaya ganun yung behavior niya. Alam na alam ni Lord, dinescribe niya kay Lord dun sa may-ari ng puso yung state ng puso niya. Martha, Martha, you are worried and upset about many things. Sa madaling salita, alam ko kung saan galing yung hugot mo. Alam ko kung ano yung pinaghuhugutan mo. Upset ka, worried ka. Okay? Isipin nyo, tinanggap niya si Jesus sa house niya. Di ba pag dumarating si Jesus sa house, the peace of Jesus would rest upon the place. Tapos ito si Mary, napaka-aligaga. Okay? Tapos, ito si Martha pala, napaka-aligaga niya. No? Tapos ito si Mary, nandun siya nakaupo sa paa ni Jesus. Bakit? Kasi po hindi ito lagi nangyayari. Hindi ito lagi nangyayari na si Jesus nasa bahay mo. Ulitin ko hindi ito lagi nangyayari na si Jesus nasa bahay nila. Imbes na umupo siya na mag-spend ng time kay Jesus at yung ihahanda kung ano man yun, sa iba niya na lang ipinakisuyo para ma-enjoy niya yung presence ni Jesus. Hindi, nagpaka-busy siya doon, na wala na siyang time ma-enjoy yung sinasabi ni Jesus. Habang yung kapatid niya, excited makinig sa sinasabi ni Jesus. Alam ng kapatid niya kung ano yung value nun Diba? Parang nung sinabi ni Jesus kila Judas na yung si Mary nilagyan siya ng ointment from alabaster, diba? So iba to dun sa house of the Pharisee Ito nandito siya kila Martha. Anong sabi?
Ano sabi nila Judas? Sayang naman yun, sayang naman. Di ba? Ano sabi ni Jesus? Sabi ni Judas, sayang naman. Pwede sana yung ibigay sa mahihirap. Binenta na lang sana. Binigay sa mahihirap. Sabi ni Jesus, habang buhay niyo naman kasama yung mahihirap, ako saglit lang ako dito eh. He was referring to a specific time period na nandun siya at hindi nila ini-enjoy yung presence niya. Ang saglit lang ako dito eh. Which is true. Ang dali lang ni Jesus. 3 years lang siya nag-ministry. Sobrang blessed ng mga nakasama niya physically talaga. Kaya itong mga taong to, nung nakita nila na buhay si Jesus, kahit napugutan sila ng ulo, kahit napahila sila sa kabayo, si Matthew po, si Nibat, si Peter, pinako ng patiorek, hindi pa rin nila kayang i-deny kung ano yung nakita nila na nabuhay talaga si Jesus at hindi nila kayang i-deny yung relationship nila kay Jesus. Kasi they have learned to bask in the presence and in the glory of Jesus. Hindi nila kayang i-deny, hindi nila kayang magsinungaling. Hindi nila kayang duraan yung experience nila at yung relationship nila kay Jesus. Kahit na ikamatay nila. Ito, alam na alam ni Mary na saglit lang si Jesus dun, kaya enjoy na enjoy siya. Alam niyo kung ano pang saglit? Dali, meron pa akong sasabihin dito yung tungkol kay Mary. Alam na alam ni Mary na ito si Mary, ang ginagawa lang niya, anong ginagawa niya? Nakikinig lang, nakikinig. Kaya yung iba, di ba, nagagalit na ano ba? Ano na kayo dito? Ilang taon na kayo sa church? 10 taon na kayo sa church? Tagabutas lang kayo ng bangko, di ba? Hindi ko yung maintindihan nung bata pa ako eh. Na pag sinasabi ng mga preachers, ang tagal mo na sa church, tagabutas ka lang ng bangko. Anong problema doon? Kasi iniisip ko, kasi nung sinasabi nila tagabutas ka lang ng bangko, ay yung mga bangko namin yung bakal na butas-butas. So inisip ko, anong problema? May butas naman lahat ng upuan dito. Anong ba? Sabi ko, so yung mga matatagal ba dito, sila pala yung nagbutas nitong upuan? Wala bang butas to dati? Ba't nagagalit ka? Hindi ba dapat, wala pala dapat butas to? Ba't may butas lahat? So inupuan nila to lahat, ganun. Sabi ko, tagabutas ka lang ng bangko. But sino ba nagsabi sa inyo na walang bearing kay Jesus? Yung nakaupo sa paa niya at nakikinig. Na walang bearing sa Diyos na pag hindi ikaw ang nagsasalita at nakikinig ka lang at ginagawa mo yung sinasabi niya. Nakikinig ka lang at ginagawa mo sa buhay mo, nakikinig ka lang. Hindi ka nagtuturo, nakikinig ka lang. Akala ng iba, pag hindi ka umabot sa point na nakakapagturo ka, hindi ka nag-mature as a Christian. Hindi ho ganun yun. Ibig lang sabihin, hindi ka tinawag ng Lord specifically para magturo. Yun lang ibig sabihin nun. Pero hindi ibig sabihin, hindi ka nag-grow as a Christian. At hindi natutuwa si Lord sa'yo. Bakit? Ito nga si Mary, ang ginagawa lang niya, literal, na ang ginagawa lang niya, nakikinig lang kay Jesus. Yun ang ginagawa lang niya, nakikinig kay Jesus. At sabi ni Jesus, Mary has chosen what is better. Ano yung better? Yung nakikinig. Yung nakikinig kay Jesus. But few things are needed, or indeed only one. Konti lang ang kailangan. Actually, isa lang. Amen, Lord, no? Isa lang, konti lang. Sabi niya, ang dami-dami mong nag-aalala ka sa napakaraming bagay. Konti lang naman talaga ang kailangan. As a matter of fact, just one. As a matter of fact, I use it every morning for my cereal. So, sabi niya, but few things are needed, or indeed only one. Actually, isa lang eh. Mary has chosen what is better. Ano yung pinili ni Mary? Na umupo sa paa ni Jesus at makinig. Mary has chosen what is better and it will not be taken away from her. Sabi ni Jesus, isa lang ang kailangan, yun ang pinili ni Mary, hindi yun aalisin sa kanya. Mag heart to heart talk tayo dito ng konti, no? Ang daming concerns ni don't get me wrong, hindi ko sinabi na magpakatamad na tayo, na mag Netflix na lang tayo o humilata na lang maghapon, hindi, okay? So sinasabi ko, okay, huwag ka mag-worry kasi yung attitude, yung negative attitude na nag-exude kay Martha, although well-meaning siya, galing yun hindi dun sa concern niya na magpagsilbihan si Jesus, galing yun sa worry niya at sa pagiging upset niya. Ito, ano ko lang to, kasi walang eksaktong sinasabi sa Bible. Ito, iniisip ko lang, siguro worried siya na baka may masabi si Lord pag hindi nagustuhan yung hinanda niya. Worried siya na baka yung mga kalalakihan
may masabing hindi maganda dun sa kapatid niya dahil nakaupo dun. Tapos pwedeng na-upset siya kasi kanyang bahay yun, kanyang pera yung ginamit sa preparations. Tapos ang nakapronta dun yung kapatid niya, imbis na siya sana. Di ba? Kasi ikaw ang sponsor ng lahat tapos ang napakilala yung kapatid mong wala namang binunot. Kita nyo? Di ba? Totoong-totoo, di ba? Nangyayari yan, di ba? Nangyayari sa mga churches, di ba? Oh, kaya nag-aaway-away yung mga board, di ba? Kasi ganun. Di ba? So, ayun. Pero Christian to na believer ni Jesus. Pero may mga worry siya. Bakit? May mga worry siya, may mga bagay na upset siya habang nagsiserve. Hindi mali yung state of heart niya sa labas ng ministry. Nasa loob siya ng ministry, nagsiserve, yung heart niya mali. Ulitin ko nasa loob siya ng ministry, nagsiserve, yung heart niya mali. Pero hindi naman diniscount ni Jesus yung service niya. Hindi naman sinabi, wala namang kwenta yung mga ginawa mo. Ba't pa ako tinanggap dito sa bahay mo? Tapos magre-reklamo ka lang, uutusan mo pa ako. Ba't hindi mo utusan diretso yung kapatid mo? Ba't ako uutusan mo? Diba? Hindi naman, di ba? Hindi naman sinabi ni Jesus na walang silbi yan. Pero sabi ni Jesus, ito, sa buhay, konti lang. In fact, isa lang. Bigla siya nag-zero in sa isa. Ibig sabihin may mga bagay na importante, pero pinaka-importante sa lahat, isa lang. Isa lang. At yun ang pinili ng kapatid mo, ni Mary. Yun ang pinili ng kapatid mo. At hindi yun aalisin sa kanya. Ano yung pinili ni Mary? Makinig kay Jesus. Ang pinili niya makinig kay Jesus. Ang pinili ni Mary, i-enjoy yung presence ni Jesus. Naisip ko, excited si Mary makinig kay Jesus. Ano kayang sasabihin niya? At yung sinabi ni Jesus, hindi ito aalisin sa kanya. Alam niyo ibig sabihin nun? Ibig sabihin po nun, lahat ng bagay sa labas nitong isang bagay na to, aalisin. Ulitin ko sabi ni Jesus, napakarami mong alalahanin sa buhay. Yung kapatid mo, isa lang yung pinili niya. Yung pinaka-importante. At itong pinili ng kapatid mo, hindi ito aalisin sa kanya. Ibig sabihin nun, yung ibang bagay aalisin. Sa dinami-dami ng mga aspirations natin, eventually aalisin sa atin yan o aalisin tayo dyan. Isang bagay lang ang matitira. Kaya ang title natin, Pwera sa Isa. Maaalis lahat ng bagay, pwera sa isa. Lahat ng accolades na natanggap mo sa buhay mo, lahat ng accomplishments mo, lahat ng naipon mo, naipundar mo, maaalis yan sa'yo o aalisin ka dyan eventually. Sooner or later, you're gonna lose that or it's gonna lose you. Sooner or later. It's just a matter of time. Pero pag naalis na yan lahat, may isang matitira. Kung pinili mo tong isang to, merong isang bagay na matitira at hinding-hindi aalisin sa'yo. Yun ay kung nakinig ka kay Jesus. If you have the words of Christ in you, those words will stay with you all throughout eternity and they will never ever be taken away from you. Kaya kalma lang. Huwag tayo makipagpatayan para sa trophy, para sa medal, para sa recognition. Huwag tayo makipag-away, magsira ng mga relasyon, magsunog ng mga tulay dahil lang may meron tayong gusto na hindi natin nakuha, na meron tayong pinuhunanan na hindi tayo ang umani, meron tayong tinanim na iba ang umani, meron tayong binayo na iba ang kumain. Ganun talaga. Paminsan-minsan sa buhay, ganun talaga. Tayo yung nandito, tayo yung gumagawa ng ministry na hindi visible at hindi tayo nare-recognize. Hindi naman natin ito ginagawa para ma-recognize. Okay, pakinggan niyo po itong maigi Dalawa po klase ng ministry, yung visible tsaka yung yung visible at tsaka yung not necessarily invisible Paano ba? Ang church kasi para yung production. Okay? Isa sa isang aspect ng church. Okay? Yung delegations ng ministry para yung pelikula. Parang production, parang stage play. Hindi lahat pwedeng artista. Yung iba tagahila ng kortina para bumukas yung kortina at sumara yung kortina. Yung iba tagalapat ng music.
Yung iba yung iba direktor. Yung direktor hindi mo naman niya makikita sa camera, hindi mo naman niya makikita sa pelikula, pero pag tinanggal mo yung direktor hindi ka gana. Importante din siya. Ito, kumbaga sa bahay, ito yung mga foundational ministries, ito yung mga pundasyon na kailangan kasi nag-aagawan tayo sa worship team na pag hindi tayo napatugtog, nagmamaktol tayo. Kasi mga visible itong mga ministry na to eh. Ang dami ko nga naririnig na mga magulang na nagte-testimony, nakaka-proud naman kasi talaga. And this is not something that we should take lightly or take away from them. No, nakaka-proud naman talaga para sa mga parents. Nakakatuwa tong ganito na yung anak mo nakikita mo bulak-bulak sa school, ngayon tumutugtog na sa nagda-drums sa church, nagigitara. Salamat sa Panginoon, ginamit niya na ngayon yung anak ko. Nagda-drums na siya sa church. Amen. Ako, drummer ako for a long time. Amen. Wala pa ako narinig, ito hinihintay ko, wala pa ako narinig na salamat sa Diyos binigyan ako ng anak na napakasipag maglinis ng bahay, napakasipag maghugas ng plato. Napakasipag sa gawaing bahay. Wala pa ako narinig na gano'n. Hindi ko alam kung bakit. Yung mga janitor sa church, importante yun, sila yung mga hindi nakikita mga janitor, mga maintenance. Pero pag yung mga yan nawala, mahihirapan yung church gumalaw. Yung mga nasa, yung mga pumipihit, yung mga audio engineer sa sound engineer sa church, yung mga yan, you never hear from these people. Pero yung ministry nila, backbone yan ng church din So hindi natin maririnig yung preaching pag wala sila, di ba? Walang mic. Walang nag-aagawan dito sa mga ganitong ministry, no? Yung mga naglilinis, mga nag-aagawan sila dun sa yung akit ka sa stage. Masarap dun Itong hindi naintindihan ni Martha. Hindi niya naintindihan. Kung naintindihan lang niya sana yung ginagawa niya, hindi sana siya nagreklamo. Ang kaso hindi niya naintindihan She was probably expecting recognition from what she is doing. We are not here for recognition. We are not here for recognition. Pupunta sa ngayon nagiging biruan nga di ba? Among musicians, nagiging biruan, nakakatawa pagdating sa pag-Bible na usapan, mga walang alam sa Bible, di ba? Di nagdi-devotion. Nakakatawa pag biruan, pero pag seryoso na, talaga seryoso, hindi mo alam? Nagsiserve ka sa Lord, worship team ka, tapos hindi mo alam? Ba't hindi mo alam? Ba't wala kang devotion? Hindi ka nag-i-spend ng time mo talaga para kay Lord? Nakakatawa ba yun? Di ba? Kung seryoso na, kung sa nakakatawa pag biro-biroan lang. Pero pag hindi na biroan, yung pag huminto, tapos tinanong mo, hindi nga, seryoso, biro ba yun o hindi? Kasi kung hindi biro yun, hindi yun nakakatawa. Tagal-tagal mo na kay Lord, di mo alam? Bakit? Kasi hindi ka umupo dun sa paa ni Lord Hindi ka umupo dun sa paa ni Lord. Sabi ni Lord, may isang bagay lang na hindi tatanggalin sa atin. Ano yun? Pag umupo tayo sa paa niya at nakinig tayo sa sinasabi niya, everything else would be taken away from us. Eventually, everything else. Kahit ano pa mga i-testimony natin dito ng mga kung ano-anong blessing, mawawala rin yan o mawawala rin tayo eventually. Diba sabi nga ni Solomon, diba pinupundar mo yung yaman, mga yaman-yaman mo na, tapos mamamatay ka, tapos hindi naman ikaw makikinabang yung anak mo, tapos yung anak mo pag hindi mo naturuan niya ng maayos, i-squander niya yung ipinundar mo. Kaya tama yung sinabi niya Yung sinasabi ni Jesus na hindi ito aalisin sa kanya, pumalik ka kay Solomon several thousand years earlier, yun din yung sinabi ni Solomon na dapat tandaan lang ng tao na magsusulit siya sa Diyos at matakot siya sa Diyos. So that's our lesson for tonight. Okay? Kalma lang. Prioritize. Yung mga gusto nating bagay, maganda kung makuha natin yan. Pero hindi yan kasing halaga nung bagay na hindi kayang kunin sa atin. Kaya kung meron kang ipaglalaban, ito ang ipaglaban mo. Yung kaisa-isang bagay na hindi kayang makuha ng kahit sino sa'yo. Yun yung pagkakataon na umupo ka sa paa ni Jesus. You spend time with Jesus and you bask in the glory and the majesty of His words. Kasi yan, hindi yan kayang alisin sa'yo. Kahit bumagsak ang economy, kahit mag-pandemic, kahit mawalan ng trabaho,
hindi yan kayang alisin sa'yo. Amen. Amen. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po. Maraming salamat po for assuring us, Lord God, that one thing remains, Lord. One thing remains. Kahit ano po, Panginoon, ang makuha o magawa namin dito sa buhay, meron pa rin isang pinaka-importanting bagay sa lahat. At ay iyon po yung relasyon namin sa iyo. Turuan mo po kami magkaroon ng kapayapaan, Panginoon. Kalmahin mo po kami, Panginoon, na huwag kaming mataranta kapag meron kami mga hindi nakukuhang gusto namin. Meron mga hindi nakakapansin ng mga pinaghirapan namin gawing serbisyo. Panginoon, na may mga hindi naka-appreciate na nagawa namin. Pairamdam namin minsan nag-iisa lang kami. Pero Lord, salamat po kasi sa salita mo ito ipinaalala mo na kung importante man yung ibang bagay, mawawala rin yan. Meron lang isa pong bagay na hindi kayang kunin sa amin at ikaw yun. Ikaw po yun, hindi ka po kayang kunin sa amin. Marami pong salamat. Thank you, Lord God, for there is you who we can always hold on to. Ang mga pangako mo na kaya po namin panghawakan. Sa lahat po ng pagkakataon, come hell high waters. We honor you, we bless you. In Jesus' name. Amen. Amen. Amen.